So mga kabayan, nandito tayo ngayon kay Tatay Romy at kaharap ko po ngayon si Kuya Marwin kasi meron kaming pag-uusapan. No, i-confirm ko lang kay Marwin po mga kabayan kung ano talaga yung pangyayari kasi sabi ko hangga't hindi ko makakausap si Marwin at wala akong marinig na galing kay Marwin po mga kabayan, kaya ito sabi ko sige, kausapin ko si Kuya Marwin. So ngayon lumayo kami mga kabayan kasi kumakain pa si Kuya Bintot. Ayaw ko madisturbo yung niya, kain niya, tapos si Tatay Romy nandoon lang. Kami muna ni Kuya Marwin ang mag-uusap ngayon. Kuya Marwin, tanong ko lang sa iyo kasi may nagsasabi sa akin dyan, hindi ko na sabihin yung pangalan kung sino. Kuya Marwin, may ilan dyan na nagsabi sa akin, si Kuya Bintot, nakita daw nila na bumili ng alak at nakita din nila or naririnig din nila si Kuya Bintot ay lasing, minsan nagsisigaw dito sa bahay, minsan ay yun nga, umiinom dito sa bahay. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, buhat nung nandito ka na nakasama mo si Tatay Romy and Kuya Bentot, yung mga sinasabi ng tao na nagdadala ng alak dito sa pamamahay ni Tatay Romy ay totoo? Sino nagdadala? Hindi ko na sasabihin kung sino. Basta merong nakakita na bumili si Kuya Bintot na dinadala dito sa bahay at dito nakikipag-inuman. At meron pang akong itatanong sa iyo. Bukod diyan, meron pa akong itatanong sa iyo na ikaw lang din ang makakasagot. Sagutin mo muna yung tanong ko. Totoo ba buhat nung nandito ka na nakita mo si Kuya Bentot na nag-uuwi ng ng alak? Yung totoo lang yung totoo lang. Yung totoo lang. Walang labis, walang kulang. Yung totoo lang. Kasi ako mayroon din akong sasabihin sa iyo mamaya. Yung totoo lang din ang sasabihin ko sa iyo. So, nakita mo ba sa dalawang mata mo buhat nung nandito ka sa bahay ni Tatay Romy? Nakita mo ba na si Kuya Bintot na harap-harapan na nagdala ng alak at uminom dito sa kay Tatay Romy, sa bahay ni Tatay Romy? Dalawang araw na yun ay... Dalawang beses, ibig niyo sabihin. Dalawang beses, pero hindi sunod-sunod na... Yung madalang lang siya nagdadala. May pagitan. Okay. So, tumpak, ang sabi ng mga tao, or yung taong na nagsabi sa akin, tumpak, ibig sabihin totoo, na hindi paninira, yung nakikita lang din ang sinasabi na sa akin. At ngayon, mismo si Kuya Marwin po mga kabayan, ay nakita din niya na dalawang beses buhat nung nandito siya, dalawang beses mo pa nakita na nagdala siya ng Anong inumin yun, Kuya Marwin? Yung minsan, yung dumating dito, iyaya na kami, uminom. Dalawang bote. Minsan dalawang bote ang inuuwi niya? Minsan niyayaya ko yung uminom? Kung hindi mo yung parang galit na. Pag hindi mo masabihan, hindi mo maawat, kumbaga, magagalit siya. Pag yung sabi niya sa'yo, inom tayo. Parang ayaw niya kung ganun. Si tatay, iniinom ako rin. Sasabayan ko na lang sila. Okay. Sa makatuwid, kung magdala ng alak si Kuya Bintot, niyayaya kayong uminom. Pati si Tatay Romy niyayaya din. So ano nangyayari? Iinom kami. Iinom kayong tatlo? Oo. Pero si tatay, sabi ko sa kanya, isa ka lang siya, matulog ka. Ayos na yun. Sabi ko sa kanya, baka hindi natin alam sa atin magwala itong kapatid ko. Siya natutulog. So ibig sabihin, kapag nag-inuman kayo, si Tatay Romy, kunting shot lang. Tapos ikaw, sinasabay mo si Kuya Bintot. Sinasabayan mo si Kuya Bintot. Tapos inaalala mo, baka magwala si Kuya Bintot. Yun na yung Ilang beses yung nangyari, Kuya Marwin, yung nagsabay kayong nag-inuman? Ilang beses nangyari? Dalawa yun.
2 beses. So tuwing dala niya ng alak dito, nakakainom din kayo ni Tatay Romy. Si Tatay Romy nung isang araw hindi na uminom. Hindi uminom. Kayo lang dalawa ni Kuya Bintot. Kumbaga nag one-on-one kayo. Okay. Nagalit si Bintot pag di mo maano. So parang nagagalit si Kuya Bintot, kapag hindi mo siya sabayan, parang ganun, kailangan tumagay ka din. So 2 bote ang naubos nyo? Oo. Nauna pa lalasin yun sa akin. Ay, ang tibay nyo ha. Ang dami nung kung 2 bote ang nauubos nyo. So ngayon po, mga kabayan, no, alam naman natin si Tatay Romy and Kuya Bintot nasa katayuan pa nila na hindi dapat pa gawin nila yung bagay na yun. Kasi nga, syempre, nasa depression pa at nabalitaan ko pa nga, mga kabayan, na kaya sinabi sa akin na, Madam Lori, hindi naman ako nagchismis sa'yo. Concern lang ako. One time kasi, or maraming bises, na baka mamaya sa sobrang lasing, dahil nangyari na yan, magwala, sirain yung bahay. Ano lang kami, nanghinay lang kami, baka mamaya magawa ulit ni Kuya Bintot na sirain yung bahay. Pag nagwala, syempre, alam naman natin, pag nakainom, wala sa katinuan, kung ano-ano lang ang sinasabi, kung ano-ano na lang ang ginagawa, nagwawala or nakikipag-away. So, yun lang ang concern niya. Sabi ko, okay, sige, itanong ko kay Kuya Marwin. So, tingnan natin kung anong sagot ni Kuya Marwin. So, ito na nga, ay nasabi na rin ni Kuya Marwin sa atin, minsan nga, ay kailangan din tumagay ni Marwin kasi parang magagalit daw si Kuya Bintot kung parang inaayawan. Si Tatay Romy, nakiano na din, Halo na rin. inom na rin sa kanila. So baka kasi mamaya po, mga kabayan, no? Hindi ko pa naman nakita si Kuya Bintot na nanira ng bahay. Hindi mo rin nakita Kuya Marwin na nanira ng bahay, no? Hindi pa naman natin nakita. No, meron na kapag sabi sa akin, baka mamaya ay tulad dati na pag nagwala, sirain yung bahay and everything, ganun ni si Tatay Romy, hindi pa naman natin sila nakitaan. Pero syempre, wag na nating antayin na makita natin actual at makita sa mga mata natin na kapag nasubrahan sila sa lasing or nakainom sila or lasing sila, ay sirain yung bahay. So wag na po nating antayin. Wag na po nating antayin na dumating tayo doon. So syempre, habang hindi pa nangyari yan, hindi pa nagagawa yan, hindi pa nangyari yan, ay ayusin na po natin, no? Ayusin na po natin, mga kabayan, kasi napakahirap na ito na nga sinasabi natin, yung mga tulong, yung pagmamahal na galing sa mga very generous sponsors natin, hindi yan sila namumulot ng pera doon. Hindi yan sila nagnanakaw ng pera doon, no? Namumulot ng pera para lang itulong dito sa atin at para lang sayangin natin. Pinagpawisan nila, pinagtrabahoan nila yan, pinag-ipunan nila yan and everything sa kagustuhan nila o pinaghirapan nila sa kagustuhan nila na makatulong sa atin. So napaka-bless natin. And then ang ipapakita natin, masira yung bahay and everything. So hindi maganda. Kaya ako, hindi ko maiwasan, mga kabayan, nakikita nyo, kapag ako'y pumunta sa mga napabahayan ko na dinugyot, sinira, pinabayaan, hindi naging masinop sa mga bagay-bagay, syempre, anong magiging reaction? Alam nga naman, matutuwa tayo. Matutuwa tayo sa mga bagay-bagay, matutuwa tayo sa bahay na pinagawa natin, sinakripisyo natin, lahat-lahat na, no? Ay madat na natin, ay nawasak na yung ganito, nawala na yung ganito, and everything. Matutuwa ba tayo? Syempre hindi. Parang yung mga magulang natin na nasa abroad, na nagbigay sa atin ng mga gamit, na nagbigay ng pabahay sa atin, inayos yung bahay natin, and then pag uwi nila, madat na nila, sira na yung ganito, wala na yung dingding, wala na yung bubong, wala na yung ganito na binili nila. Matutuwa ba yung mga magulang natin? Siyempre hindi. Magagalit yun, natural, magagalit yun dahil pinaghirapan nila yan doon sa ibang bansa, nagkudkod sila doon ng kubeta, para lang kumita, para lang ibigay, para lang gumanda ang bahay mo, para lang maging maganda ang tinitirahan mo, na may bigyan ka ng disinting tirahan, and then pag uwi niya na inasahan niyang maayos pa rin, pero sira na pala. O matutuwa ba tayo nun, mga kabayan? Sige nga, tayo maghirap doon sa ibang bansa, o tayo maghirap dyan, and then ilustay ng ating pamilya, matutuwa ba tayo? Siyempre hindi.
No? Unless lang kung abnormal ka, ayan, matutuwa ka. Dahil wala ka sa katinoang pag-iisip. Siyempre, hindi po mga kabayan, normal. Kaya ako, hindi niyo po ako masisi na minsan nagbubunga nga ako o pinapagalitan ko o pinagsasabihan ko ang mga binibigyan natin ng bahay na masira kasi hindi sila nagiging masinop, pinabayaan nila. Paano? Siyempre, bigay tayo ng bahay, inayos natin and everything, tapos hinahayaan lang natin silang masira dyan, hinayaan lang natin, hindi natin sila tinuruan kung paano. No? And then, pag nasira nila lahat, pag naubos na sila mga kabayan, so ano? Back to zero sila? Wala na namang masisilungan? Wala na namang bahay matutulugan dahil sira na? O, hindi naman pwedeng binigyan natin ng bahay, sirain nila, and then patayuan natin ulit. Siyempre hindi. Marami pa nangangailangan. Proceed na naman tayo sa iba. Kaya minsan, nakakapagsalita ako ng hindi maganda doon sa mga binibigyan natin ng bahay na pinabayaan nila. Natural. Nasasaktan ako. No? Nasasaktan ako mga kabayan kahit galing pa sa sponsor yan, no? Kahit galing pa sa sponsors natin yan yung mga ginagastos sa pabahay natin or bigay ko, parehas lang mga kabayan. No, parehas lang masasaktan ako. Sabihin natin galing sa sponsors or bigay ko, parehas lang masasaktan ako. Ayaw na ayaw ko. Plus, grabe yung sakripisyo. Grabe yung sakripisyo mga kabayan sa team para lang mabuo at mabigyan ka ng disenteng bahay. 'Di ba? Minsan nga nakakalimutan na namin ang mga sarili namin sa sobrang pagmamahal namin sa inyo. And then, ito ang madadatnan namin sa bahay mo na pinabayaan. Siyempre, masasaktan kami mga kabayan. Masasaktan kami. Okay, so, ngayon, Kuya Marwin, 2 beses na nangyari yon na 3 talaga kayo nag-inuman. Wala namang nagwala. Wala naman. Minsan siya umuwi ng bares, sobrang lasing, umuwi na lang dyan lasing. Okay, 2 beses ito nangyari dito sa inyong buhat nung nandito ka. So, malamang po mga kabayan, hindi na 2 beses nangyari ito mga kabayan. Kasi ako, Marwin, kaya tinatanong kita. Kasi, nag-gets ko na. Kasi, kaya pala may 2 buti akong nakita dyan, no, na nandiyan. At buti ng gin na bagong bukas, sabi ko siguro kagabi to, o siguro no isang gabi to. Yun pala yun. O, yun pala yun. At ngayon, hindi lang 1 beses o 2 beses nangyari yun na nandito ka. Siguro nung wala ka pa dito, ay talagang umiinom na or nagdadala na si Kuya Bento dito ng alak. Siguro. Oh, ganun siguro nangyari mga kabayan. Tapos, minsan, kapag wala siyang dala, pero pag umuwi siya na galing baryo, lasing na lasing na. Oh, kasi ilang beses ko na rin, katulad kanina mga kabayan, nagulat ako biglang gumuho doon sa tuktok ng bundok, sumalubong sa atin, sumigaw. No? Lasing, nakita natin, papunta dito. And then, maraming beses yun, Kuya Marwin. Madalas yun pag may pera siya. Madalas kapag may pera. Yung binigay yung 1,000 rin. Inuwi din sa baril. Ayan. So, ayan mga kabayan, hindi na po galing sa bibig ko, galing na po sa bibig ni Kuya Marwin. Nung nanalo, awarding, ito yung sinasabi ni Kuya Marwin, binigyan ko 1,000 dahil alam ko na ang pera kapag ibinigay mo sa kanya lahat ay mauubos doon sa barkada niya. Punta siya doon, buong buo pa yung pera niya na 5,000. Pag uwi niya dito ng bahay, ni piso wala nang laman yung wallet niya. Kung ibigay ko yun, syempre. Syempre, madali nilang utuhin si Kuya Bento at madali nilang painumin lang yan, wala na. Labas-labas pera. Kaya ang ginawa ko, mga kabayan, after namin awarding, ang ginawa ko, kasi usapan namin, kay Marwin, marunong humawak si Marwin ng pera. Bukod kay Marwin, kay Nanay Terry, kay Budang, sila na ang humawak. Kay Tatay Romy and kay Kuya Bento, ako na po humawak mga kabayan. No, ako na po humawak. Kay Tatay Romy, nag-usap na kami doon ni Nanay Mia na talagang ako ang hahawak. No, ako ang hahawak sa pera ni Tatay Romy, no. So ang kay Kuya Bento po mga kabayan ay kinuha ko sa kagustuhan ko mga kabayan na hindi masayang yung pera niya. At pinaliwanag ko naman sa kanya at kasama ko, narinig din nilang lahat. Nandyan si Marwin, nandyan si Nanay Tere, si Budang, si Gaygay. Buong team. Nahawakan ko kasi nga ay
alam ko, maubos yon sa inom-inom. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Bintot, bigyan kita 1,000. Bigyan kita 1,000. Itong 4,000, baunin mo to. Bahala ka kung ubusin mo yung 4,000 mo. Bahala ka. No, bahala ka. Basta mapakinabangan mo. Basta hindi masayang yung pera. Binili mo ng gamit or anong gusto mo bukas. Kasi nga mag-SM kami kinabukasan. So ngayon, hindi talaga ako nagkamali mga kabayan. Pagpunta ko dito, may hangover. Kasi umuwi na daw ng gabi na. Samantalang pupunta kami ng kinabukasan ng SM ha. O tinanong, sabi ni Marvin sa akin, kararating ko lang, sabi niya, 500 lang ang pera pag uwi. Tinanong nga daw niya, ano daw binili? Ang nung sagot, Win? Tabako. Tabako. Bumili siyang isang stick tabako. Isang stick na ng tabako, magkano? 500 daw. Oo. Isang stick na tabako, 500 daw. Oh. Pero amoy alak siya. So, ibig sabihin, kung siya lang, hindi maubos yung kung siya lang uminom. Talaga nakikipag-inuman siya sa barkada niya. At nahuli na rin ni Habi dyan sa taas na merong naghahatid sa kanya na motor dyan kapag nakakainom yan. Okay, so pumunta ako dito kinabukasan, yung pera niya na 500, okay sige, hawak-hawak niya yun. Pero yung 4,000 niya, hindi ko binigay. Pinapili ko doon siya sa SM kung ano-ano, negative pa nga mga kabayan eh. Nag-negative pa nga siya, no? Pinapili ko siya doon kung anong gusto niya and everything. Kaya ngayon mga kabayan, binigyan ko ulit ng 1,000, tapos kahapon binigyan ulit ng 1,000 ni Ate C. Oh, kaya ngayon, hindi na naman umuwi kagabi. Dalawa. Ay, dalawang? Isang gabi. Sumunod. Nung isang gabi, tapos nung isang araw, ginawa niya. Okay. So, kagabi, dahil may pera na naman siya 1,000 mga kabayan, ako lang talaga ang inantay niya na umalis. Pagkaalis namin, sabi ni Marwin, binantayan kami, umalis din papuntang baryo. At hindi na umuwi. At ngayon lang, halos 24 hours, isang oras lang 24 hours mga kabayan. Kung hindi kami nakita dyan, hindi uuwi yan. So, halos 24 hours na po mga kabayan. 1 hour na lang na 24 hours na hindi umuwi ng bahay. O, diba, pinakain ko, nakita niyo po kanina, pinakain ko. Kasi sabi ni Marwin, hindi kumain mula kahapon yan, umalis, hindi pa kumain hanggang ngayon. Din alak ang laman ng tiyan. So, kayo po mga kabayan, itulirit ba natin? So, kayo po mga kabayan, hindi ba tayo pwede magsabi sa kanila, o turuan sila, o pagsabihan, i-guide? So, ngayon mga kabayan, okay lang po ba lahat ang bigay natin na ganun-ganun na lang? Kung pakialaman natin, sabihin, hawak sa liig. So, ganun po ba mga kabayan? Na para hindi natin hawakan sa liig, magbigay tayo ng 1,000,000, iwaldas, okay lang. Basta makabigay lang tayo ng tulong. So, anong purpose natin? Bakit tulungan pa natin kung walang malasakit o walang pagmamahal? Ano bang purpose natin sa pagtulong? Para mapasama sila o para mapabuti sila? Diba? Anong purpose natin? Ang tulong natin, tumulong tayo na mapabuti, mapagaan ang buhay-buhay nila, mapaganda ang buhay-buhay nila, or tumulong tayo na mapasama ang buhay-buhay nila, iiksi ang buhay nila, o iwaldas nila ang mga tulong na galing sa mga sponsors. Anong gusto niyo po? So, ganun po mga kabayan, ganun pa man, ay nandito pa rin po tayo at nakikipag-usap at tuloy yung ating guide sa kanila at tinuturo natin yung mga bagay-bagay, yung simpleng bagay na matutunan. Hindi naman po sila mahirap kausapin mga kabayan, no? Ay nakikipag-usap naman, no? Pagsabihan mo, sumusunod naman. At hindi na tulad dati mga kabayan na madalas talaga itong si may nagsabi kasi sa akin madalas umiinom ito si Kuya Bintot. Guide lang talaga. And then ngayon, kapag may pera lang siya, no, ay doon na siya laging halos araw-araw umiinom mga kabayan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag may pera akong ibigay sa kanya, no, halimbawa bigyan ko siya 200, 300. Dati binibigyan ko siya 1,000, 500, no. Ngayon hindi na siya makakatikim. Kahit nga si Marwin sinasabihan ako, Ate Lori, wag mo na siya bigyan ng ng pera. Kasi ibibili na ng alak. Kahapon din, sinabihan din siya ni Tatay Rome. Huwag, sabi niya? Huwag kang bibiling alak. Oh.
Sinabihan si Tatay Ronnie, huwag ka bibili alak, huwag inom, ganyan sinyas. Salitang Aita po yun, pero naintindihan ko. Natanggap ng 1,000 na. Oh, nung nakatanggap ng 1,000. Salitang Aita yung mga kabin, pero naintindihan ko. Nung tinanong ko kay Marwin, tamang yun, naintindihan ko na sinabihan si Tatay Ronnie na huwag ka dala alak, huwag ka... Mahirap po mga kabayan. Mahirap kapag ganyan ang gagawin nila. Oh, na may bahay nga sila. Punong-puno ng kagamitan. Tapos hayaan natin sila diyan na mag-alak. Hindi na nila maalagaan yung mga bagay-bagay na dapat nilang alagaan kasi puro na lang alak. Ay di pa nagkasakit sila. O after niyan, pag nagkasakit sila, anong mangyayari? Sino mag-aalaga? Sino magmalasakit? Sino ang lahat magbigay, mag-provide? Kayo? Ako? Sila? Kamag-anak, anak, and everything. Sino? O yung nagsabing hawak sa liig, ang mag-aalaga? Tama ko, Marwin. Mali ba yung pagsabihan nila? Kayo, Marwin, kasi ikaw yung nasa, yung kompleto sa nasa tamang pag-iisip. Ano sa palagay nyo yung sinasabi ko sa inyo? Tama ba o mali o nangingialam sa buhay nyo? Tama naman. Bakit nasabi mong tama? Para yung pang-aral na yun. Tama. Kasi kung wala akong pagmamahal sa inyo, kung wala akong malasakit sa inyo, kung wala akong pakialam sa inyo, hinayaan ko na kayo. Bahala kayo dyan kung anong gawin sa buhay nyo. Bahala kayo dyan, mamatay kayo. Wala akong pakialam kasi hindi ko naman kayo kaano-ano. Siyempre may pakialam ako sa inyo kasi tinuring ko na kayong kapamilya. Gusto ko mapabuti ang buhay nyo. Ayaw kong may masamang mangyari sa inyo. Kasi ayaw kong magkaroon kayo ng problema. Hindi baling mahirap ang buhay. Basta walang sakit at walang problema. Makakapaghanap buhay pa rin tayo dyan. So yung ibig kong sabihin mga kabayan sa aking programa na ang pagtulong natin ay hindi lang simpleng bigay o simpleng magbigay ka ng tulong. Matik yun. Matik yun may malasakit. Matik yun may pagmamahal. Matik yun may pakialam. Matik yun, tinuturuan natin sila i-guide kung paano. Hindi po simpleng bigay lang na ibigay mo lang dyan, i-vlog mo lang dyan, ibigay mo lang dyan, okay na, tapos na. No way. Sinasamahan ko yan ng pagmamahal at malasakit para maituruan sila yung mga bagay-bagay na hindi pa nila alam. Simpleng turo, simpleng mga bagay-bagay na ituro natin sa kanila ay malaking impact po yun na kahit papaano natutunan nila mga kabayan. Yun po yung natin dito. Yun po yung meaning ng ating charity vlog dito mga kabayan. Na hindi simpleng abot lang ng tulong, okay, bahala ka na sa buhay mo. No. Kung kayo yun, kayo yun. Pero dito sa akin, iba. Kung sa iba nakikita nyo na ganyan, iba sila. Kaya nga iba pangalan ng channel nila eh. Dito sa akin, iba. Kompleto Ricados, tulong, maliit man o malaking tulong, may malasakit, pagmamahal, may pakialam, i-guide sila. Para matutunan nila yung mga bagay-bagay na hindi pa nila alam. Na kahit papaano ay hindi sila babalik sa dating buhay nila, na kahit papaano hindi man sila yayaman, na kahit papaano ay aangat o magiging magaan ang buhay-buhay ng mga kabayan. Kasi alam naman natin ang buhay na dito na napakahirap. Yun lang ang purpose natin na makatulong sila na makatulong tayo sa kanila na mapagaan ang buhay-buhay nila. Yun lang naman ang purpose natin. Wala nang iba. Para sumpungan na naman. Oh, 'di ba? Kasi paano po mga kabayan, kapag dumating yung time kahit nga walang inom sinusumpong. How much more kung nakainom, lalong susumpungin. Wala pang kain. Tapos napabayaan pa yung kain. Puro lang alak-alak. Hindi na umuwi. Hindi na umuwi. Oh. Gawang Oh, binsa mo, biro nyo po mga kabin, 2 araw hindi umuwi. Pag may pera lang. Pag walang pera. Pag walang pera, dyan lang sa bahay. Pag walang pera, Dyan lang sa bahay. nasa bahay. Pero pag may pera, Pag may pera, uwi ng baril. uwi ng baryo, hindi inaabutan ng ilang araw? 2. 2. Oh. So ito yung sinasabi natin, nagbigay tayo ng tulong pero napapasama. Oh, masama ba?
kung pakialaman natin? Masama ba kung pagsabihan natin? Masama ba kung ayusin natin yung buhay nila? Yes, kung siguro mga kabayan na nagbigay tayo na ginamit sa maganda, abay matutuwa tayo, hindi natin pakialaman, bagkus purihin pa natin. Sabihin pa natin, very good ka. Perfect. Napakagaling mo. Dahil matuwa tayo eh. Yung binigyan natin, sininop, pinagyaman, ginamit sa maayos. Hindi bali maubos sa pagkain and everything. No problem. Masaya tayo nakikita silang busog. Masaya tayo nakikita silang nakangiti bawat subo nila sa kinakain nila. Siyempre, matik, masaya tayo. Wala tayong pakialam na. Ang kapalit doon sa ginagawa nila, purihin natin sila. Dahil maganda yung ginagawa nila. Pero pag hindi maganda, normally, magre-react talaga ako mga kabayan. Hindi pwede. Pag once na nakita ko sa dalawang mata, narinig ko sa dalawang tainga ko, hindi pwede. Kailangan sabihan ko kung kailangan nila ng guide. Kailangan turuan ko kung kinakailangan. Kasi yan Marwin, ang tinanong ko na sa iyo, no? Tinanong ko na sa iyo ang tungkol sa narinig ko na pagdating sa alak. So, okay. Ngayon, Marwin, ay hanggat maari ay iwasan yon. Kasi kahit nga si Tatay Romy binabawalan si Bentot na mag-uwi ng alak. Baka kasi Kuya Marwin, okay lang kung walang problema si Kuya Bentot at saka si Tatay Romy. Na yung bang kaparehas mo na walang iniisip, walang depression, walang ano, ay walang problema sana na kahit uminom kayo ng isang bote, yung bang pangpatulog lang, tanggal pagod lang, no, pangpatulog lang in everything, minsan unwind, kumbaga, walang problema. Unwind, minsan walang problema. Kaya lang sa kalagayan kasi ni Kuya Bentot at ni tatay mo, mahirap. Baka mamaya kasi magwala, halimbawa mag-away pa silang dalawa, puro pa naman lalaki, Kuya Marwin. 'Di ba? Paano pag hindi mo makontrol kasi ikaw nakainom din? Kaya minsan, pag nakasit na si tatay na isang bot, sabi ko, matulog ka. Pinapahinto mo na. Baling kami daw mag-away ako. Kahit na. Hindi pa rin maganda na kahit sabi mo na kahit kayong dalawa mag-away, hindi pa rin maganda. Mamaya, puro kayo nakainom. Okay lang kung magsuntukan kayo, hala sige. Pero kung paano kung gagamit ka ng hindi maganda, kundi nagka-problema, hindi rin matiis ni Tatay Romy, kundi problema ang tatay nyo. Kaya hindi pwede. Hindi pwede kahit sabi mo na kahit kayo lang dalawa magsuntukan, hindi pwede. Ayaw kung may mangyari sa inyo kahit suntukan man nandiyan o away man dyan. Gusto ko manatili kayong may respeto sa isa't isa na masaya. Diba? Na ayaw ko yung dumating ako dito, may nakita ko sa inyo, anong nangyari sa mata mo, Marvin? Bakit may mukhang pandabier ka na? Nangitim na sa suntok ni Bentot. Ganon din. Ayaw ko rin makita si Bentot. Ano nangyari dyan sa ilong mo, Bentot? Bakit dumudugo? Natanggalan ng isang butas. Wow. Tapos magsinya sila sa akin si Marwin, suntukan kami kagabi. Sparring kami. Di ba? Kaya nga. Kaya habang wala pa, iwasan natin. At ayaw ko naman din na dumating ang punto na mapahamak kayo, and then ayaw ko rin dumating ang panahon na yung bang yung narinig ko sa ibang tao na mangyari na siraan yung bahay dahil sa kalasingan and everything. Sinira ng kalikasan yung bahay natin, katulad niyan. Hindi masakit na daganan ng kahoy kasi hindi naman natin kagustuhang lahat. 'Di ba? Act of nature 'yan, kumbaga. Kasi hindi naman natin sinadya. Act of nature yan. Kusang nalaglag yung kahoy dyan na hindi natin alam. Kumbaga, disgrasya. Pero yung maglasing tayo, tapos manira ng bahay, sinadya na yun. Ba't uminom ka? Kung hindi ka uminom, kundi walang nangyari ngayon, hindi mo masira ang bahay, sinadya na yun. Ginawa mo na yun sa sarili. Kasi may ibang tao na lasing, lasing kasi ganyan. Ako, nakaranas din ako na lasing. Pero hindi nawawala ang isip ko, nandoon pa rin nakakabit sa kaluluwa ko. Paano kung tulad sa iba na laging katwiran? Hindi ko kasi alam kasi lasing ako.
'Di ba? So, goodbye ang bahay. Matutuwa ba ang sponsor natin pag nasira ang bahay? Hindi na. Oh, hindi. Magagalit. Oh, magagalit. Imbes na masaya sila, mapapalitan ng galit, tampo, kahit sabihin natin hindi magalit, magtatampo. O dahil nakita nila na hindi tayo naging masinop sa mga bigay nila. Kailangan minahal tayo. Ang gagawin din natin, ang pwede natin iganti sa mga sponsors, mahalin din natin sila, respetuhin at mahalin natin sila at ipakita natin sa kanila na minahal natin para magiging masaya sila lalo, matutuwa lalo. Yun lang naman ang pwede natin ibalik sa kanila eh. Wala tayong igaganti na iba. 'Di ba? Ang pwede natin iganti na makita tayong masaya, makita kayo nagtutulungan, makita nila na okay tayo, masaya na rin sila. Dahil ang tulong nila hindi nasayang. So, yun yung ano natin, alagaan natin. Para kahit pa paano ay habang buhay ay yung tiwala ng sponsor ay nandiyan pa din. Okay, so nung nagiinuman kayo, Kuya Marwin, wala namang anong napapag-usapan nyo? Wala naman. Puro lang kayo tagay. Puro lang. Nagkakantahan lang kami. Nagkakantahan kayo, tapos nagtatagay-tagay. O, sana kung ganun lang, no? Tapos, Pero dapat, Marwin, 2 bote, napakarami na yun kumpara sa inyo. Minsan ba nga, bumili pa daw si Bentot ng kwadrado. Ano bang tawag doon? 4x4? 4. Ay, ano? 4. Ay, 4x4 Yung tuloy. yung sabi ko yung isang Oh, hindi. Kaya sabi ko sa'yo, nagsumbong sa akin, sabi ko, sige, tanungin ko muna si Marwin. Kasi baka mamaya chismis. O mas maganda, sinigurado ko, bago ko sinabi sa'yo, nanggagaling muna sa kinonfirm ko sa inyo. At tama nga, hindi lang siya chismis. So, ibig sabihin, merong pagkakataon, huling inuman nyo na ang binili niya ay 4. 4. Gaano kalaki yon? Yung sinasabing 4x4? Maliit lang yung ganun. Hindi naman yung 4 malaki. Ay, di bale. Sa sunod, 1 galon talaga ang bibili. Isang galon. Isang araw, 1 galon. Buong magdamag. Maliit lang yun yung ganyan lang. Oo nga, ibig sabihin, ang bilog kasi, konti lang yon kung 1 piraso. Sakto lang yung sa 4 or 5 tao yung bilog or 6. Yun ang mga capacity nun. Bilog capacity nun, yung 1 4 nga maliit. O, biro mo, ang laki pala nun. 2 bilog, tapos isang 4 or 4x4 na yun. Marami na yun, Marwin, kung sa inyo. No? Kasi kung ang isang bote, isang bilog, kung ubusin sa isang tao, grabe ka na nun. Ano ka na nun? Lango ka na nun. Kasi napakatapang, amoy pa lang, masusuka ka na eh. Yung si Clement, natulog na dyan sa amin. Dahil hindi na nakayanan. O, yan ang problema. Hindi masamang mag-inom sana. Sige, mag-inom. Pero ilagay sa tama. Kailangan pag nakaramdam na ng medyo kinurot na yung balat mo, medyo namanhid na yung balat mo, no? Ay tumigil na. Hindi yung nakainom ka, hala, sige pa rin. Alam mo yung patay gutom sa inom, hala, sige pa rin, sige pa rin, sige pa rin. Hanggat nasusuka na, hanggat hindi na kayang itayo yung sarili. Pag nakaramdam na ng manhid sa katawan, kasi ang purpose natin is uminom, pangpatanggal pagod, pagpatagal stress, o ibig ko sabihin, pagpatagal pagod, pagpatagal, ano pa ba, pangpatulog, okay lang yung pag nakaramdam ka na ng manhid. Tumigil na, ibig sabihin, may tama ka na. Pero kung kahit hilo-hilo ka na dyan, nakikipagkwentuhan ka, ganun-ganun ka na, hala, sige ka pa rin tungga, ay hindi na tama yun. Masama na sa kalusugan. Siyempre, pag may mga sakit kayo dyan, sino ang unang problema kundi ako? Matiis ko ba kayo? Madatnan ko kayo dyan na may iniinda, may sakit kayo? Siyempre, hindi. Yun yung ibig kong sabihin. Okay, so next time, dahil sabi ko nga sa'yo, ay ikaw ang inasahan ko dito, Kuya Marwin. Tama yung sinasabi ni Tatay Romy na wag ka uwi inom dito, wag ka ano dito. Tama yung sinasabi niya. So, ikaw naman din, pag nagdala si Bentot dito ng, halimbawa, alak. Kuya Bentot, huwag nang gawin yan dito ha, ganyan. Ang dami-dami ng inuoy mong alak. Kung talagang iinom siya, hayaan mo siya dyan, no? Bantayan mo siya dyan, and then, si Tate Romy, huwag mong tagayin. Pero hanggat maaari, mas maganda,
kung masaway mo siya unti-unti na huwag kang uminom, Kuya Bentot, kasi masama sa kalusugan mo. Unti-untiin mo siya, Kuya Bentot. Yung hindi pagalit, yung saktong ano lang, advice lang bilang magkapatid. Kuya, huwag kang uminom kasi masama sa kalusugan mo. Yung ganun lang, na hindi yung, Kuya, huwag kang uminom kasi wag, siyempre, yung malumanay bilang isang kapatid na, Kuya, huwag kang uminom kasi masama sa kalusugan mo. Magkakasakit ka. Yung ganun lang na advice, ganunin mo. Subukan mo, malay natin, no, kasi ako kahit papaano nakikinig naman siya sa akin. Madali naman siyang makinig. Ayaw pa ngang umuwi yan eh. Gusto pa ngang bumalik yan doon eh. Takot kay tatay. Oh, buti na Kasi ano na ngayon. Napapagalitan siya sa kanya. Mm. Minsan naroon na sisigawan niya. Ni tatay? Ubot, napuno na siguro. Napuno na yung matanda. Umuwi na lang dito ng lasing. Yun yung sinasabi ko. 2 lang beses yun nagawang uminom kami dyan. Buti na ngayon na natuto na si Tatay Romy. Siya na ang pinapagalitan niya si Bintot, pinagsasabihan niya si Bintot kasi narinig ko talaga mga kabayan, huwag ka dala alak dito. Paggalit. Talagang ginanyan, huwag ka dala alak dito. Ganyan talaga mga kabayan. Gagan na lang, hindi na Kaya si Tatay Romy is walang nagiging problema sana mga kabayan, no? Kaya lang yun lang, yung sa inom ganyan, yun lang ang concern natin. Maliit naman ang problema, pero kailangan natin ay turuan natin at i-guide natin. Tapos, last, Kuya Marwin, sabi mo, nabanggit mo kanina, ay nagiinuman sila dyan, 2 sila nagharapan ni Tatay Romy and Kuya Bentot na may video. Nasaan yung video? Video. Oh. Wala na yun, dinilit nasa ni Kuya. Wala na yung video? Wala ba tayong video? Walang naipasa? Ha? Wala na yun. Yung sila, Oo, yung 2 sila. yung natulog ako. Binidyohan mo sila na 2 sila nag one-on-one. O tapos, anong ginawa nila nung nabidyohan mo sila na one-on-one? Wala, tumawa na lang sila, pinakita ko sa kanila. Nag-inumas lang 2. Anong ginawa nila? Wala, dyan lang, nagkukwento lang sila. Nagkukwentuhan sila. Anong pinagkukwentuhan nilang 2? Hindi ko rin maintindihan, puro na Chinese. Halo na. Di, Puro na Chinese ang pinagkukwentuhan nila. Pero sa Chinese, anong salita? Kahit isa, wala ka naintindihan? hindi, magagalan. Di, lasing na eh. Kasi Marvin, di makaintindi sa kwento. O ayan po mga kabayan na, kahit sariling anak ni Tatay Romy, Gagalan. Di, nakaintindihan sila sa salitang Chinese? ewan ko lang. Di, Tapos sumagot din, nagsasagutan silang 2. hindi naman yung... O halimbawa si Tatay Romy, anong sinasabi ni Tatay Romy? Gagan lang. O tapos ang sagot din ni Bentot, ano din? Hindi ko alam. Chinese din. Oo, ganun. Para sa natira, marunong. Ay, Diyos ko mga kabayan. Di, Hindi nga maintindihan ni Marvin, kaya sabi ko malaking Hindi ko tulong si Marvin na maintindihan. nandito sa akin. No, kahit sabihin ko na intindihan ko yung Aita, pero pag nagsalita sila kahit Aita mga kabayan, Di. tapos mahaluan ng Chinese, hindi ko na maintindihan. Kung ibang Aita, nakaka-relate ako. Kapangpangan, minsan, Yun nga. mas nakakaintindi pa nga ako ng Aita kaysa sa Kapangpangan eh. Mas marami ako naintindihan na Aita kaysa sa normal salitang sanang Kapangpangan. salita. Kaya lang, Oo. yung salitang lingwahe lang 2 mga kabayan, yung lingwahe lang 2 na Chinese, hindi ko na talaga maintindihan. Kahit ito hindi na. Minsan nga pag Aita, hindi pa nga maintindihan, no? Yung may ano nila. Oo. Kasi ganyan nga po. Buti ka dito sa natira eh. Kaya sabi ko, mahirap po talaga. Kaya si Nanay Tere, kay natuto, dahil sa kanila, na magaling sila mag-Chinese, kay natuto si Nanay Tere. Di ba si Nanay Tere magaling mag-Chinese? Sabi. Hindi ko rin maintindihan. Escalator Eh nila. wala, mahirapan tayo dahil wala si Nanay Tere. Buti lang nandito si Kuya Marwin. Oh, 'di ba? Pero sumusuko na rin utak nito, hindi rin siya nakakaintindi. So tinitinan mo lang sila habang Oo, tumatagay, tama. nagkukintuhan. Nga, panood ko lang sila. Binibidyohan mo. Oo. Sayang, binura mo yung video. Hindi naman ako nagbara si Kuya. Yung Kuya Bentot? pinadala niya, yung cellphone niya, Kuya Bentot. Diyos ko mga Ay, yung kabayan. cellphone ni Kuya Bentot, yung may video. Mayroon.
Kailan nabasag? Oo. Nandoon sa cellphone ni Bento. Hindi na natin Di ba maano wala yun pa kasi ako cellphone. anong laman ng video doon? Anong ano doon habang binibidyo mo? Puro lang sila kwentuhan? Chinese. Chinese. Sigurado ka na sila ang dalawa nag-uusap o mga Chinese talaga yon? Silang daw, Chinese yan. Silang dalawa nag Matagal ang pag-uusap nila. Hindi yung ano lang, hindi matagalan din. Nakailang buti sila noon? Isang 4 din. Kaya pala matindi ang bakbakan nila sa pagiging Chinese. Nakarating ng China kasi Kalahati yun, gano'n na, nag-Chinese na sila eh. nung nangalahati yung 4, nag-Chinese na sila. Ikaw hindi uminom. Isa lang ang inom ko, pero natulog na ako. Tumagay ka rin ng isang kaya tamang mo, naka-video ka. Oo. Kailan na-delete ang video. Hindi doon kay Kuya Bento. O nandoon nga, hindi na rin mabuksan yon kasi Basag sira na na. yung cellphone niya. Basag na yung cellphone niya, hindi na natin ma-retrieve yun. Hindi na. Bali sa katagalan ni Marvin niya, matuto mag-Chinese yan dito. Diyos ko. Okay, so ayan po mga kabayan, ha? Yun po yung ating ano ngayon is kung paano talaga natin sila ma-guide, no? Habang nandito ako, habang kaya ko magpasensya, magmahal hanggang na dyan, ay gawin ko po mga kabayan. Total, tinuring na natin silang kapamilya, tatay, mga kapatid. Sige, nandito tayo para mag-guide at bigyan lang tayo ng lawak ng pag-uunawa na hindi tayo mapapagod. Yun lang naman ang kahilingan natin. Okay, so see you next video mga kabayan. Bye po muna. Manood without skipping ads. Paki-like and share. Bye. God bless us all. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.